Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At kagaya po ng tinanong kanina ng ating tagapanguna, masaya po ba tayo na nandito tayong lahat? Amen. Okay, salamat sa Diyos at tayo po ay binigyan na naman ng isang pagkakataon. Today is the first day of Bear, September, na kung saan September 1st po ngayon. Andahan natin at napakabilis ng panahon. Kung kaya't wala tayong dapat sayangin sa ating mga buhay sapagkat tayo ay nasa Bear Month na tayo. Kaya kaninang bandang alas 6, makita mo yung fog sa daan na pababa na kasi yan ang ibig sabihin na talagang bear na. Kaya sabihin nyo sa katabi niyo, umanda na kayo sa Pasko. Ayan. At alam po ninyo na mabiyaya ang ating Diyos sapagkat tunay nga na tayo ay binibigyan niya ng kalakasan at buhay sa bawat isa sa atin. Upang sa ganoon, tayo makadalo, tayo ay makasamba, at tayo makapagpuri upang itanghal ang pangalan ng ating Diyos sa ating kalagitnahan bilang isang pamilya ng Calvary Temple na kung saan siya ang dapat nating parangalan sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So, tayo po ngayon ay nasa ikahapat na buwan na ng pag-aaral natin sa kung saan believers with unfailing faith. At sino po yung nakakatanda sa inyo na ang ating aralin ay nagmula sa Old Testament at mula sa unfailing faith of Noah, and then Abraham, Joseph, Moses, Joshua, Gideon, David, and Jehoshaphat, Nehemiah, Queen Esther, Job, Daniel, and the Prince of Daniel. Iyan ang mga unbelieving faith na ating tinalakay. Alam ko, sigurado sa inyo, tumatatak pa rin kung ano ang mga napag-aralan natin at nagkaroon tayo ng mga ideya sa ating buhay kung paano tayo magiging matatag at kung paano tayo tumayo bilang isang Kristiyano na tayo'y tinawag ng ating Panginoon. Amen. At marami po ang ating nasaksiyan sa ating pagbabasa, sa ating mga sermons na kung saan sila'y nagpakatatag. Bagamat mayroong failure, kagaya ni Job, na kung saan, subalit hindi naman po nangangahulugan na ito ay nagpatuloy. In the end, kinilala niya ang Diyos at nagkaroon pa rin ng repentance sa kanyang sarili upang sa ganoon siya ay patuloy na matagumpay. Amen! Sa atin din ho, ganoon ang ating dapat gawin sapagkat hindi naman ang lahat ay perpekto. Tayo dumaranas pa rin ng kuminsan ay kahinaan. Subalit, andyan lagi ang banal na Espiritu ng Diyos sa atin upang tayo ay itayo, upang tayo ay patatagin at siya ay i-acknowledge lang natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, hindi ko na patatagalin sapagkat marami rin tayong pag-uusapan patungkol sa unfailing faith of John the Baptist. Si Juan Bautista. At sabi nga kagabi, hindi po Baptist si John, akala nila yung Baptist siya or kundi ang tinagurian siyang John the Baptist kasi siya ay nagbabautismo. Kaya ang tawag ang pangalan niya sa Tagalog na Bible, John Bautista. Hindi ko, yan ang tawag sa kanya. So dito, ngayon po ay ating tutunghayin kung paano the unfailing faith of John the Baptist at ating pong basahin ang nakatala dito sa aklat ng Luke, chapter 1, 13, and 17. So dito, but the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John." Sabi ho dito, "He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth, for he will regret the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah,
to turn the hearts of the parents to the children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Sige, pagpalain po ang salita ng Diyos, tayo muna yung manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na napakaganda. At salamat sa pagbangon namin na puno ng pag-asa at kalakasan. At aming na-enjoy ang pagpapala ng buong linggo, Panginoon, kung saan na ito ay ipinagkaloob at hindi ka nagkulang. Ngayong umagang ito, Panginoon, hayaan mo po sa aming kalagitnaan na ikaw ang may tanghal at may taas upang mapuri ka namin, masamba sa Espiritu at katotohanan. Amin po, Panginoon, na isinasabit ang aming mga sarili, ang aming will, ang aming Lord Spirit, at maging ang kabuuan ng aming pagkatawa, ang aming strength, at ang aming pakinig upang sa ganon, Panginoon, ikaw ang magbigay ng unawa sa bawat isa sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, malaya kayo pong kumilos sa bawat isa't isa sa amin. Sa ganoon, ikaw po ang aming maparangalan at hindi ang aming mga sarili. Ayahan mo rin sa iyong lingkod, Panginoon, na ako ay pangunain mo. Bawat sasalitain ko ang salita mo lamang at hindi ang aking emosyon o ang aking pansarili, at ikaw ang magbigay ng kahulugan sa lahat ng sasalitain ko. Higit sa lahat, ang buhay mong salita ang magpala sa aming kalagitnaan. Kung may umihingi ng kagalingan, Lord, alam po namin, iyong ipagkakalob ito. At kung may umihingi ng kapayapaan o kabigatan sa anumang uri ng problema, ito ay makakamit ng bawat isa sapagkat ikaw ang Diyos na hindi maramot at Diyos na mapagkalob sa bawat nakakabuti sa iyong mga anak. Purihin ka, pinaparangalan ka namin at sinasamba sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, dito po, makikita po natin sa ating binasa, sa New Testament, tanging si John the Baptist ang naunang nagministry. At siya po ay nauna pa sa ating Panginoong Jesus. Kaya siya ay tinaguriang forerunner. Ibig sabihin, siya yung forerunner. Kaya yung forerunner na naririnig natin sa ating CU, ito ay ang pinanggalingan na kung saan ng title, forerunner, tagapaguna. At dito makita ho natin kung paano sa katandahang edad ni Elizabeth at ni Sicaraya na siya ay nanalangin, pinagkaloob po ito ng Diyos sa kanila. Kaya dito sabi nga, John the Baptist, son of Zechariah and Elizabeth. John was born in the old age of parents. He was an answer to his father Zechariah's prayer. John probably lived in Nazareth. Siya po ay taga Nazareth na kung saan. He is a Nazarite na kagaya ni Samson, Samuel, and it separated for the Lord special assignment. Mayroon po siyang kakaiba na assignment na kung saan ito ay pinagkalob sa kanya ng Panginoon. And John was a cousin of Jesus Christ. Magpinsan po sila ng ating Panginoong Jesus. But he became the forerunner of the Lord in Isaiah, the prophecy of Isaiah and Malakay, na kung saan propesya ito ni Isaiah at ni Malakay na kung saan ito ay nagkatotoo sa panahon niya. At he preached a baptism of repentance and coming of the Messiah. Now, we can learn about the life of John the Baptist, but yes, of course, we will not limit our lesson, or we will limit our lesson by 3 points only this morning. Hindi ho natin pwedeng kunin ang kabuuan kung saan. 3 punto lang ang ating iimayin. Amen. So, dito, John the Baptist had an unfailing faith in God because he became the forerunner who prepared the way of the Lord. First point. Sabi nga, ano bang ibig sabihin ng forerunner? Yung forerunner, sabi nga, a person thinks that precedes the coming or development of someone or something else. Ito po ay a sign of warning or something to come. Yung bago pa mangyari ay mayroon ng nauna. Ibig sabihin yung gumagawa o gaganap na kung saan isang tao na bagay na nauna o pagdating ng pag-unlad ng isang tao o bagay
na kung saan na pang-inarap na ito ay inahanda niya. At isa ring tanda na o babala ng isang bagay na darating. Kaya dito po mayroon siyang synonyms. Ang synonyms niya, angel, foregoer, and harbinger, and herald, outrider, or precursor. Sabi nga, precursor, aser. Yung mga aser, yan, tagapaguna yan. Kagaya yan. Sa Tagalog po, udyat, tagapagbalita o palatandaan, tanda o tagapaguna. Siya po ay tagapaguna. Kaya ang trabaho ni John the Baptist, kung papaano siya ang tagapaguna na ipinagkaloob ng Diyos doon sa bago mag-ministry ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga sa Isaiah 40 verse 3, dito po sabi niya, a voice on calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Highway. Yung ituwid ang dahan, siya ang sumisigaw, siya ang tinig doon sa propesya ni Isaiah na siya ang nagsasabing kinakailangan na ang lahat ay mag-repent at itutuwid ang dahan ng Panginoon na ang bako-bako ay tatambakan, ang liku-liko na kung saan ito ay kanyang aayusin. Ibig sabihin, siya ang nagbibigay babala sa mga makasalanan at that time. At nung panahong yun, ang Roma po ay papunta sa kasamaan sapagkat siya ang nagro-rule. Ibig sabihin, anuman ang gustong gawin niya ay kanyang ginagawa. At lahat ng mga Hudyo o mga Kristiyano ay kanilang ginigipit. Kinakailangan kayo ay sumunod sa aming kautusan. Kagaya rin ho ng ating napag-aralan nung kay Nebuchadnezzar na kung saan ganoon ang kanilang kaugalian. Subalit, tandahan natin, malapit nang dumating ang Diyos. At nabanggit nga kagabi na kung saan, ang sabi nga ni Pastor Manny sa kanyang pagsalita, yung bato na kung saan na ito ay dumapo sa paanan ng estatwa na kung saan. Tandahan natin sa panahon natin ngayon, we are mixed in clay and iron na kung saan na ito ay darating ang ating Panginoon at lahat ng mga kaharian na yan ay kanyang igugupo o kanyang aalisin at siya ang maghari. Amen! Malapit nang dumating ang Diyos. Amen! Excited po ba kayo sa pagdating ng Diyos? Amen! Sapagkat tunay nga, bawat isa sa atin, yon ang ating pinakahihintay. And in Matthew 3, verse 1 and 6, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who was spoken through the prophet Isaiah. Ito ang sinasabi ni Prophet Isaiah. Ang sabi nga, andito na si John, a voice of calling in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight paths for him. John's clothes were made of camel hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of Jordan, confessing their sins. They were baptized by him in the river Jordan. So dito, nung mabalitahan nila at nung dumating na si Juan Bautista na siya nagbabautismo, lahat po ng nakapalibot doon at alam nila, sumisigaw si John, sila ay nagpapabautismo sa kanya. Ang sabi nga, siya ay nagdadala siya ng baptism of repentance. Alam niyo po, sa bawat isa sa ating kailangan ay lagi tayong mapagkumbaba upang sa ganoon ay mapag-ingi tayo ng mga patawad sa ating mga nagagawa lagi sa ating mga buhay. Kapag ikaw ay isang taong may mataas na kaisipan, hindi mo maisip na ikaw ay mag-repent. Akala mo lahat ng ginagawa mo ay tama at akala mo lahat ay alam mo na. Subalit ang isang taong mapagkumbaba, tanda na ito ay laging nagsisisi. Pagsisisi na kung saan na ito ay nasa puso natin. Amen. Kapag ang tao ay hindi marunong magsisi, ibig sabihin niya na kinakain siya ng kanyang ego. Yung pride.
At ang pride na yon ang siyang lumalamon sa kanya, kaya tumitigas ang kanyang puso. Hindi niya kayang ibaba ang kanyang sarili. Hindi siya marunong tumanggap doon sa mga makatotohanan na pangyayari o bagay na pakinabang para sa kanya pagdating ng panahon. Kasi ang taong hindi nagsisisi ay walang pakinabang sa kanyang sarili. At sa dulo na yan ay ang kanyang mararatnan, sigurado, siya ay wasak ang buhay kapag ganoon ang pinagpatuloy niya sa bundong ito. So, John preached boldly about repentance and the coming of Christ. In the book of Luke 3, chapter 2, verse 9, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of the repentance for the forgiveness of sin. So ito ang kanyang sinisigaw. Mamagsisi na kayo, mamagbago na kayo. Baguhin na ninyo ang inyong pamumuhay, ang sabi niya. At tayo rin ay binigyan din ng hatas ng Panginoon sa atin na daladala natin na tayo kanyang ginagamit upang sabihan ng mga tao na sila'y magsisi. Subalit marami pa rin sa atin na takot na magsalita na sasabihin natin, magsisi na kayo at malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. I remember na isang pastors na kung saan na nakikita ko mayroon siyang pick-up noon. At bago po dumating ang pandemic ay mayroon siyang megaphone na tatapatan niya ang mga club sa harapan ng sa Fields Avenue. Sasabihin niya, magsisi na kayo, magbalik loob kayo sa Panginoon. Natatandaan niyo 'yon, mayroong pang at lagi niya sinasabi, malapit nang dumating ang kawakasan, ang sabi niya. At kumisan binabato siya. Walang ginagawa yon araw-araw, kundi sumisigaw, umiikot dito sa Angeles. Ewan ko kung natatandaan niyo yung panahon na yun, bago dumating bago po nagkaroon ng pandemya. Kaya nung nagkaroon ng pandemya, nasara lahat ng clubhouse. Sabi ko sa aking sarili, parang ang panalangin ng taong ito o ang kanyang sinisigaw ay natupad. Kasi nga, wala ng mga babae na nagbibigay aliw at that time sa friendship. Sarado lahat. Pero dapat sana tumanim sa kanilang puso at isipan ang bagay na yon. Subalit, balik na naman. Kaya tayo po ay gagamitin rin ng Panginoon. Sino ang handa na magsabi ng ganoon sa kanyang kapaligiran at sa kanyang mga kapitbahay? Amen po ba? Di takla mo rin bisa, rin aliway, labisa yata. Manalbiyan na lamok. So, para makamit natin ang 10,000 souls, kinakailangan na tayo makibahagi sa mga bagay nito sapagkat ito ay para sa kingdom ng ating Panginoon, hindi para sa ating pansarili. Amen. Kasi kung para sa ating pansarili yan, mayroon tayong choice. Pero hindi po tayo magkakaroon ng pagpili sapagkat kailangan na mayroon tayong pagsunod sa ating Panginoon. Kaya dito makikita ho natin kung paano appealing faith is preaching repentance to all people. Hindi lamang kay John the Baptist, hindi lamang sa mga pastors, hindi lamang para sa mga leaders, kundi tayong lahat na pinilit, tinawag ng Diyos na tayo ay gagamitin upang sa ganoon masabi natin ito sa ating kapwa. Amen po ba? Like John the Baptist, we must preach about repentance and the coming of the Lord with, sabi niya, will boldness, yung katapangan. Tapang na tumindig tayo at lagi nating pinagsasabi ang pag-ibig ng Panginoon, ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Yan ho ang dalhin natin upang sa ganoon, sila rin ho ay magkaroon naman ng bahagi sa ipinangako ng Diyos na kaligtasan sa bawat kanyang nilikha. Amen. Tandaan ho natin, dumating ang ating Panginoon hindi para sa mga banal na, kundi dumating ang ating Panginoon para sa mga may sakit at para sa mga makasalanan. Siya ay dumating, hindi ho para sa mga banal, sapagkat ang mga banal at matuwid ay banal na yan. Subalit dumating ang ating Panginoong Yesus para doon sa mga may sakit at mayroong kaisipan na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Amen! So, ngayon po, titingnan ho natin ang ibig sabihin ng ang metanoia
na kung saan na metinuia. Ayan. A Greek word of repentance. Change of mind, repentance that is state in changing any or all of the elements composing one's life, attitude, thoughts, and behavior concerning the demands of God's for right living. Dito makikita po natin na kung papaano na kung saan na ito ay isang bagay na ating makita, bawat isa kailangan ho na tayo ay magkaroon ng pagbabago ng kaisipan. Magbago ang ating kaisipan. Kaisipan na kung saan na maging ang kabuuan ng ating pagkatao, ang ating espiritu na patay ay kailangang mabuhay. Amen. Upang sa ganon tayo ay tumino o metanohiya na kung saan at magkaroon to, maging matino ang ating mga kaisipan. Kaya bawat isa kailangan po na magkaroon tayo ng repentance. Hindi lang ho yung bagay na kung saan na minsan ka lang na maging umingi ng tawad nung makilala mo ang Diyos. Sasabihin na kasi ng iba, hindi, kailangan na nung umingi ka na ng tawad, okay na yon. Kasi ikaw ay malinis na at ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Sinabi nga sa Romans 8, no condemnation awaits of us, na kung saan na bawat isa sa atin, wala ka ng kaatulan. Pero, alam niyo po ba na araw-araw tayo ay nagkakamali, araw-araw tayo ay nagkakasala. Kung minsan, akala natin, hindi na nga tayo dapat humingi ng tawad. Dapat, araw-araw, pag naalala mo na ikaw ay nagkaroon ng kamalian, iingi ka ng tawad. Mag-repent ka, magsisi ka, upang sa ganoon, ikaw ay ma-renewed uli. Amen! So, makikita ho natin dito sa Luke chapter 3 verse 2 and 9. During the high priest of Ananias, Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, sabi nga, in the wilderness. He went into all country around the Jordan, preaching baptism of repentance for the forgiveness of sin. Yung ano ang dala-dala niya? Yung kanyang mabuting balita na kanyang dinadala ay yung baptism of repentance. Magsisi kayo. Magsisi na kayo, sabi niya. Magsisi na kayo. Upang sa ganon, kayo ay mapatawaran sa inyong mga kasalanan. As it is written, the book of the word of Isaiah the prophet, sabi nga. Ito ay nasa Isaiah. Tandaan po natin, bakit natin inuulit ito. Kasi makikita natin mamaya kung gaano ka-importante ang word of God sa bawat isa sa atin. Na kung saan, kailangan na ito'y tatatak lagi sa atin upang ito ay ating masunod. Amen. Dito, sabi nga, a voice of calling in the forgiveness of sin is a written of book of the word of Isaiah prophets and in the wilderness. Prepare the way of the Lord, make a straight path for Him. Every valley shall be filled in every mountain, and hill made low. The crooked roads shall become straight. The roadways is smooth, and the people will see God's salvation. And John said to the crowds coming out of the baptized by him, your blood of vipers, you brood of vipers, yung kayong mga lahing mulupong, ang sabi niya. Isipin nyo, gaanito katapang si John, na kung saan, sa kanyang paghanda sa Panginoon, napakatapang niya. Sinabi niya rito, you brood of vipers, who warn you to flee from the coming wrath. Sino bang nagsabi sa inyo, sino ba ang nagbabala sa inyo sa galit ng Panginoon ay paparating na? Kaya sila ho ay alos pumupunta sa kanya, araw-araw mayroon siyang binabautismo. Ang sabi pa nga rito, produce fruit in keeping with repentance. Kapag ikaw ay nagsisi na, kailangan mayroon kang bunga. Lahat po tayo na nakipag-isa kay Kristo, tayo ay nagsisi noong una, kaya ang isang Kristiyanong walang bunga, ibig sabihin hindi totoo ang kanyang pagsisisi. Kailangan may bunga. Amen? Yan. Kung ganoon, ang pagsisisi natin at pagtanggap natin kay Kristo, magkakaroon ito ng bunga. Bunga na kung saan ang hinihintay ng ating Panginoon sa atin, kung paano tayo iniligtas, kung paano tayo nakakilala kay Kristo at naranasan natin ang kanyang hiwaga ng kanyang pag-ibig. Ganon din ang dapat nating dalhin sa ating kapwa. Sa ganoon, sila rin ay makaranas kung ano ang dinaranas natin. And do not begin to say, sabi nga rito, yourselves, you have
Sabi niya, you have Abraham as our father. Huwag mong sabihin na ikaw ay anak ni Abraham. Dito ang pinatutukuyan niya rito ang mga Udyo na kung saan. For I tell you that out of this stone God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree does not produce good fruit. Nakita ho natin, good fruit. Maaaring magbunga ka pero hindi good fruit. Mayroong nagbubunga, hindi ho mabuting bunga. Kasi sabi nga, good fruit. Sabi rito, good fruit will be cut down and thrown into the fire. Ang sinasabi kong fire dito ay yung kaparusaan na kung saan ang impyerno. Kaya dito kailangan magbunga tayo ng mabuti. Mabuting bunga. Ano ang pinakamahinam na bunga na iniingi ng Diyos? Kaluluwa, amen. Hindi ho yung mga bagay na kung saan na parang dinadala natin dito kung gaano tayo kasagana o no. Oo, yun ho ay karagdagan langan. Mga bonuses lamang po na ibinibigay ng Diyos. Subalit may isang bunga siya iniintay sa atin. At tandahan natin, sabi nga, ulitin ko, unfailing faith is a preaching repentance to all people. Yan ang sinabi ho. Kaya dito, makikita ho natin na sa mga ibang mga nagsasalita o kapag kayo nanonood ng mga sermons, maingat po kayo. Kung minsan kapag hindi kayo punong-puno ng salita o kahalaman ng Diyos, ng salita ng Diyos sa atin, kung minsan tayo ho ay natatangay. Kasi magandang pakinggan. Kaya kailangan tayo ay magbasa sa salita ng Diyos. Ihimayin natin kung ano ang ating narinig. Kagaya ng mga Bereans. Makikita ho natin, repentance is a gift of God. Tandahan ho natin, iyan ay regalo ng Diyos. Ang pagsisisi ay regalo ng Diyos. Sapagkat kapag ikaw ay binigyan niya ng malambot na puso, iyon ho ay nag-trigger o iyan ho ang umpisa na kung saan nakikilalanin mo ang iyong sarili na kailangan kang magpakumbaba. Kaya Acts 11:18, dito ho makikita natin kung papaano. When they heard this, sabi nga, they had no further objection and praised God, saying so. Then even the Gentiles, God has granted repentance that leads to life. So dito, ang kontekstong ito po na kung papaano na si Pedro, nung siya ay nakitang nakisalo o nakikisalamuha sa mga makasalanan o sa mga Gentiles, ano ang ginawa ng mga Udyo? Siya o ay kanilang kinutya. Subalit, nagpaliwanag dito si Pedro kung papaano na ang banal na Espiritu ay nilid sila sa pamamagitan ni Cornelio na kung saan na noong panahon na si Pedro ay nakapunta doon sa bahay ni Cornelio na kung saan mayroong nag-utos at nagsabi, ang Corneliong ito ay isang taong matulungin. Tandahan ninyo, matulungin ito na kung saan siya ay nagdo-donate sa mga Kristiyano, pagkatapos ay maging ang mga dukha ay kanyang tinutulungan. Malapit siya sa Diyos. Subalit, nung siya ay kinatagpo ni Pedro, siya ay na-filled ng banal na Espiritu. Napuspos siya ng banal na Espiritu. Nagsasalita pa lang si Pedro, sila at ang kanyang mga kasama ay pinuspos na ng banal na Espiritu. So dito, hindi ho nangangahulugan na para sa mga Udyo lang. Kaya ang pangkahalatan, kinakailangan po na tayo ay mag-repent upang sa ganon tayo ay pupuspusin ng banal na Espiritu. Amen! Kapag hindi ka marunong magsisi, kapatid, siyempre hindi naman hindi ka pupuspusin ng banal na Espiritu ng Diyos. At makita ho natin, sabi nga rito, when they heard this, they had no further objection and praise God. Hindi na ho, nung kakausapin sana si Pedro at kanilang sisiyasatin ng mga kasama niyang Udyo, wala kaming, sino ba kami para sawayin ka o sawayin ng banal na Espiritu o ang kapangyarihan ng Diyos. Napagtanto nila sa kanilang mga sarili. Kaya sa kanila sabi, so then even the Gentiles, God has granted repentance and leads to life. So, makikita po natin sa 2 Corinthians 7:10, sabi niya, godly sorrow brings repentance. Ang repentance na ito, dalawa ang
patutunguan kung minsan. May mga pagsisisi na worldly, yung godly na kung saan na repentance ay nagdadala ng buhay. Subalit yung worldly repentance, nagdadala ito ng kamatayan. Ganito ho ang dala nito. Basahin ho natin maigi. Sabi rito, in 2 Corinthians 7:10, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regrets. Subalit sabi niya, but, sabi ho rito, worldly sorrows brings death. Meron tayong pwedeng ikumpara rito. Maikukumpara natin kung papaano nung si Pedro ay nagsisi at saka si Judas. Alam niyo naman po ang mga istorya. Nung si Pedro ay nagsisi, nung sabihin ng Panginoon na, Pedro, mahal mo ba ako? Simon Pedro, yes Lord. 3 beses niya alam niyo ang lahat, Lord. Pero anong sinabi ng ating Panginoon kay Pedro nung panahon niyan, nung pasan-pasan niya ang krus? Ang sabi niya, Pedro, bago tumilawok ang rooster o ang tandang, at ako ay ikakaila mo ng 3 beses. So, una, ang tapang ni Pedro at madali siyang sumagot. Pero sinabi sa kanya mismo ng ating Panginoon na kung saan na ikaw ay magkakaila sa akin. Kaya nung panahon na ipako na sa krus ang ating Panginoon at siya ay malayong sumusubaybay, tinuro siya ng babae, sabi niya, ay ito kasama ng ating Panginoon, kasama ng napako sa krus ito. Anong sinabi ni Pedro? Hindi ako kasama, hindi ko kilala yan. Itinatwa niya ang Panginoon. Hindi, kasama ka. Hindi ko siya kilala. 3 times. Pero pagkatapos noon, naalala niya kagad kung anong sinabi ng Panginoon. And then, mayroon siyang deeply sorrows na umiyak siya at nagsisi. Nahalala niya ang sinabi ng ating Panginoon. Yun ho ay ang pagsisisi, a godly sorrows, na kung saan ito ay nagdala sa kanya ng katapangan pagkatapos noon. Bakit? Naalala niya, totoo ang sinabi ng aking Panginoon. At ito, totoo ang sinabi ng aking guro. Kaya, alam niyo, yung godly sorrows na kanyang dinala sa kanyang sarili, pagsisisi, at pagkatapos nun, si Pedro, siya pa yung nag-encourage sa mga kasama niyang apostles na maging matapang, tumindig, at kaya nasabi niya, bakit kami pasusuway? Kung kami pipigilan ninyo na magdala ng mabuting balita, kanino kami susunod? Sa inyo o sa tao? Iyon, matapang na siya. Pero itong si Judas, anong nangyari? Nung malaman niya nang siya ay naipako na sa krus, ibinalik niya yung 30 silvers. Inagis niya sa mga pariseo na kung saan o sa mga mataas na saserdote na noong panahon yun na nagpapako sa krus. Nagsisi siya, pero ang pagsisisi niya, hindi naman ho yung godly sorrows. Kundi nasabi lang niya, bakit ko pinapako ang isang taong matuwid na to? Ganun lang. At pagkatapos, anong kanyang ginawa? Siya ho ay kumuha ng lubid at nagbigte at pumutok ang kanyang, sumabog ang kanyang katawan. Amen. So dito, nakita natin, kamatayan ang godly sorrows. Kaya kung minsan, halimbawa, nakagawa ka ng mali, sasabihin mo na, bakit ko nagawa ito sa aking pamilya? Pero hindi naman godly pagsisisi. Naisip lang niya na mali ang kanyang ginawa. Kung minsan, gagawa siya ng pamamaraan, kundi babarilin ang kanyang sarili sa pagsisisi o kaya naman ay magpapakamatay. Yan ho ay worldly sorrow. Tandaan ninyo, magkaiba. Amen? So, nagets niyo po ba? Kasi baka sabihin ninyo, Pastor, nagsisiya rin ni Judas. Hindi ho, worldly repentance yung sa kanya, hindi naman ho yung godly repentance yung ginawa niya. Yung pagsisisi sa kanyang sarili lang. Kaya ang nagawa niya, siya pa ay nagpakamatay. Kaya kakahiba ho, tandaan natin. So dito sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some of understanding slowness. Instead, He is a patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So dito makikita po natin kung papaano na ang Diyos ay banayad na magalit. Bakit banayad na magalit ang Diyos? Binibigyan niya tayo ng tsansa, yung chances na kung saan na tayo ay magbalik loob sa Panginoon upang sa ganoon tayo ay hindi mawala sa ating pagkatawag at pagkapili niya bilang ililigtas niya at makasama sa buhay na walang hanggan. In fact, napakabuti na ang ating Panginoon sapagkat siya
ay puno ng biyaya, puno ng habag sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga, wag nating ayahan na ito ay masaraan tayo ng oportunidad sa ating mga buhay. Bagkus, habang tayo ay nakakakilala sa salita ng Diyos at alam natin ang mabuti, gawin na natin. Kaya si Paul sabi niya, huwag kayong maghimagot sa kagagawa ng mabuti. At bandang uli, kayo rin ay maghahani. At ang hahaniin natin ang buhay na walang hanggan na inanda ng ating Panginoon. Amen. Kaya wag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi kung tayo ay hindi pa kikilos at gagawa habang tayo may kalakasan, baka mahuli tayo. At pagdating ng panahon na darating bigla ang Diyos, wala pa tayong nahihalay na kaluluwa sa kanyang harapan. Amen. Hindi sapat sa atin na tayo lang ang ligtas. Kailangan nalalahanin natin ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapwa o ang ating kapitbahay. Marami sa atin kasi, kahaway natin mismo ang kapitbahay. Ako lang ba? Parang ako lang. Lumitaw pa na ako ay mayroong hindi mabuting ugali. No? Inaamin ko kung minsan na. Pero ngayon, at natututunan ko na mahalin ko ang aking mga kapitbahay na sila ay dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Kailangan ganun ang gawin natin. Anong kasakit pakyutusan, pastor? Manabo mo yung tambulong po, takay palisan mo, mimimuaya. Pakita pa rin natin na tayo ay tagasunod ni Kristo. Amen. Tandaan natin, kung hindi tayo magpapakita ng ganon, tayo ay hindi makakabata sa mga taong ganyan. Subalit, kailangan na ipakita natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sapagkat ang mga kautusan ay ginawang dalawang kautusan ayon sa hinihingi ng ating Panginoon na mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong espiritu, at ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Hindi inuna ang pagmamahal mo sa iyong sarili na gaya ng iyong kapwa. Kasi kung sasabihin ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, Lord, kaya kong gawin yun. Pero, ang lahat ng sinabi doon na mahalin mo ang iyong Diyos ng buong isip, buong espiritu, buong lakas, at buong mayroong malasakit sa Kanya na kapag minahal mo ang Diyos mo, tiyak pwede mo nang mahalin ang kapwa mo. Amen. Kasi mahal mo si Kristo eh. Pero kung hindi mo mahal ang Diyos, paano mamahalin ang kapwa mo na sasabihin mong mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, yung kapwa na katabi mo nga, hindi mo mamahal. Kaya unahin mong mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita. Sa ganoon, ang katabi mo ay kaya mo nang mahalin. Amen. Kasi alam ng Diyos yan. Mismong nakikita mo, hindi mo mahal. Yung pang hindi mo nakikita, sasabihin mo mahal mo ang Diyos. Kaya kailangan na sundin natin ang dakilang utos ng Diyos. Ang lahat ng 10 kautusan ay pasok doon. Amen. So, amen po ba? Amen. So dito, all believers are called to be forerunners. Tandahan natin. We prepare our people, including ourselves, for the coming of the Lord. Kailangan po na tayong lahat, hindi kami lang, hindi lang mga leader. Sabi ko nga, kung kayo ay wala pang CU, pwede nyong i-CU ang inyong mga kasama sa bahay, mga kapatid ninyo, yung habang nakaupo kayo. Ibig sabihin ng forerunners, yung inahanda mo ang tao doon sa pagdating ng kaligtasan na kung saan na ang Panginoon ay pinapakilala mo. Amen. Kaya yung bako-bako at liku-liku nilang mga dinadaanan ay iyong itinutuwid upang sa ganoon sila ay madatnan ng Panginoon na sila'y handa. At kapag dumating ang Panginoon, sila rin naman ay makakasama sa buhay na walang hanggan. Matthew 28 verse 19 to 20, ano ang sinabi sa atin? Ito ay isang mandato sa bawat isa. Therefore, go and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sino ang sinasamaan ng ating Panginoon sa lahat ng ating lakad? Yun lamang po na tayo ay tumutupad at umahayo. Tandahan natin, we are not only a hearer, kundi doers. Nakakailangan na lahat ng ating narinig
ay ating gawin upang sa ganoon masabi natin na tayo ay obedient sa ating Panginoon. Amen. Kasi kung ikaw ay nakikinig lang at hindi mo ginagawa, sasabihin mo na ikaw ay obedience. Hindi totoo, sinungaling ka. At lumilitaw na linoloko mo ang iyong sarili. Sinasabi mo lang, naririnig mo pero hindi mo ginagawa. Sinungaling ka, ang sabi ng ating Panginoon. Tandahan po natin, he who leads in the Spirit of God is the children of God. Nasa sa atin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritong yan ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At tandahan nun natin, bawat tao na kinatagpo o nakipag-isa kay Kristo, tayo ay mayroon ng banal na Espiritu. Tayo ay sinelyuan ng banal na Espiritu ng Diyos. At iba naman ang na-filled ng Holy Spirit sa kanyang buhay na nagkaroon ng power, nagkaroon ng tapang, nagkaroon ng kapangyarihan na kung saan na siya tumindig bilang isang Kristiyano. Kaya dito, Acts 17:30, ano ho ang God's overlooked people ignorance about these things in earlier times, but now He commands everyone, everywhere, to repent of their sins and turn to Him. Anong sinabi? Hindi lang ho sa Angeles City, hindi lang ho sa Pampanga, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa kabuuan ng pangkalahatan ng mundong ito. Saan man dako kinakailangan, ang sabi nga dito, now He commands everyone, everywhere, to repent their sins and turn to Him. Kinakailangan magbalik loob sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo ho, matagal na panahon na kung saan na hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon, iniutos na niya, lalong-lalo na sa malapit na pagdating niya sa panahong ito, ang Diyos na kung saan natalikdan natin at magsisi tayo sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pagtitiwala sa Kanya, tiyak tayo po ay makapamumuhay na kung saan sa lahat ng ninanasa at pinagagawa ng ating Panginoon. Amen. Kailangan ho, saklaw tayong lahat dito. Tandahan natin. At matagal na panahon na nagtimpi ang Panginoon. Subalit sa ating kapanahunan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay binibigyan na ng udyat. Amen. Mayroon ng babala. Binabalaan tayo ng ating Panginoon. Huwag tayong manatiling stagnant. Amen. Nakita niyo po yung tubig na stagnant, nilalamok, bumabaho. Gusto niyo bang bumaho? Ang ibig sabihin, subukan mong hindi magsalita, ganyan ka lang. Babaho ang hilinga mo. Kaya kailangan mag-share ka ng word. Amen. Kasi nga, huwag kang manahimik. Kapag nanahimik ka, ay wala kang pakinabang sa kaharian ng Diyos. Acts 20 verse 21, I have declared to the both Jew and Greeks, and they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. Anong sinabi? Dito, turn. Magbalik loob sa Panginoon. Pagkatapos magbalik loob sa Panginoon, anong gagawin mo? Kinakailangan na ang iyong pananampalataya ay pag-alabin mo sapagkat ito ang inaasaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maghalab ang pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Amen. Meron nga tayong pananampalataya pero hindi siya umuusbong, hindi namumunga. Baka putulin ng Panginoon yan. Hindi totoong pananampalataya. So, dito makita, Acts 26:20. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles, I preach that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. So dito, ano ang sinabi ni Pablo sa Acts na kung saan, hindi lang sabi niya, sabi niya, sa Damascus, sa Jerusalem, Judea, at pati sa mga Gentiles na hindi saklaw, at aking itong ipinagsabi kung papaano na sila'y magsisi at magbalik loob sa Panginoon. At pagkatapos nun, sabi niya, God and demonstrate their repentance by their deeds. So, paano mo makikita ang isang tao na totoong nag-repent na? Sa bunga. Amen? Bunga ng banal na Espiritu. Alam niyo po, ang sign na bilang isang Kristiyano ay tunay na Kristiyano, hindi nyo makita doon sa kanyang pananalita. Makita nyo ang isang Kristiyano
na siya ay tunay na Kristiyano na sa bunga ng banal na Espiritu. Amen! Pinamumuhay niya yan. Yung Galatia 5:20 na kung saan lahat na nabanggit na bunga ng Espiritu Santo ay makita mo sa Kanya. Pero kung 3 lang, nasa process pa lang yan. Hindi pa siya talagang genuine na Christian. Papunta pa lang sa genuine. At habang siya ay inaayos ng Panginoon, kinakailangan ang kabuuan ng bunga na nabanggit doon ay mapapasaloob ng pagkatao ng isang Kristiyano at tiyak siya ngayon, siya ay isang tunay at genuine na Christian. Amen! Yan ang sukatan. Bakit? Makikita mo ron. Doon mo makikita na magkakaroon siya ng bunga. Bunga na kung saan siya ay magiging masipagsigurado sa mga ginagawa niya patungkol sa ating Panginoon. And Acts, sabi nga dito, unfailing faith is preaching repentance to all people. Tandahan mo natin. And number 2, John the Baptist had an unfailing faith in God because he steadfast adhered to God's word about Jesus. Siya ay matatag na sumunod sa salita ng Diyos tungkol kay Jesus. Dito, makikita natin dito sa kwento, alam niyo yung kwento na kung saan, when John was imprisoned by Herod, the Tetrarch, na because he rebuked him to marrying Herodias, his brother Philip. Yung asawa ho ni Philip na kinuha ni Herod Antipas na kanyang pinakasalan. At nirebuke siya. Pinagsabihan siya ni Juan, sabi niya, ito ay lawful ang ginawa mo na ang iyong asawa ay pakakasalan mo. Pakakasalan mo ang asawa ng iyong kapatid. Ito ay hindi tama. At anong nangyari? Ikinulong si John the Baptist. Yun ang naging sanhi ng kanyang pagkakulong. At hindi lamang ho yun. Siya ay napugutan ng ulo at inilagay sa plato noong panahon na mayroong isang piging na ginawa itong si Herod at sumayaw si Salome. Tatandaan niyo yung kwento, sumayaw si Salome at nabighani itong si Herod. Ang sabi niya, dahil nakita niya, sino ba ang batang yan na sumasayaw? At anong sabi niya? Ngayon, sabi niya, halika, umingi ka kahit ano. Itong si Herodias, dahil nagalit sa pagsasabi ni John na magsisi kayo at hindi tama yan. Anong sinabi niya? Ingin mo ang ulo ni John. At anong ginawa niya? Pinutol ang ulo, dinala sa bendeado doon sa harap ng kanyang ina. Pero bakit nangyari yon? Kasi makikita natin dito. Sabi nga, John 1:32 verse 34. Then John gave his testimony, I saw the Spirit come down from the heaven as a dove and remain on him. And I myself did not know him. Ako mismo di ko alam, sabi ni John. But then the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit comes down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that this is a God's chosen one. So dito, makikita po natin, naranasan ni John ito, nakita niya. Kaya kanina nasabi ko, kailangan na talagang maalam tayo sa salita ng Diyos. Nakita niya at siya mismo ang nagpakilala sa kanya. Ang sabi niya, ang sabi nga, He is the Lamb of God, He takes away the sins of the world. Tinutukoy niya si Kristo at kanyang pinakikilala sa mundo na kung saan siya mismo at binabtize niya ang ating Panginoong Yesus noong panahon na siya ay nagbabaptize sa Jordan at lumapit ang ating Panginoon. Ayaw niya sanang ibaptize, subalit sabi niya, ni magkalagman ng iyong tali ng sandalyas ay wala akong karapatan. Subalit gawin mo ito upang sa ganoon matupad ang salita, ang sabi ng Panginoon. Amen. So despite of what John witnessed about Jesus, he sent his disciples to ask him, and he was the Messiah, or should they expect another? Akala ko, Pastor, sabi niya, matapang si John na sumunod. Bakit ngayon siya ay nagkaroon ng alinlangan? Kaya po, nagkaroon ng alinlangan, ibig sabihin dito, siya ay nagkaroon ng alinlangan na kung saan nakita niya, subalit pinatatanong niya kung siya pa yung Messiah. Eto naman pala si John ganito naman Sabi rito, sa Luke chapter 7 verse 18 and 23, basahin natin. The disciples of John the Baptist told
John about everything Jesus was doing. So pinagsasabi niya, so John called for the two of his disciples and he sent them to the Lord, asked him, are you the Messiah we've been expecting or should we keep looking someone else? Di ba si John ang nagbaptize kay Kristo? Pagkatapos bakit sinabi niya nang una, ito ang sabi pa ng tinig sa taas, ito ang pinakamamahal kong anak at sinisinta, ang sabi ng Diyos. Sundin niyo siya. Narinig ito ni John. Pagkatapos ikinalat ni John. Pero ngayon, na siya'y nakabilanggo, anong nangyari sa kanya? Punta ka nga ron kung siya yung Misaya na sinasabi ayon sa propesiya ni Isaiah. Kung titingnan mo, nakakalito. Siya mismo ang nagbaptize ngayon, hindi niya kilala si Kristo. Kung minsan ganun din ho tayo, di natin nakikilala ang gawa ni Kristo. Amen? Kung minsan yung mga imalay, di natin nakikilala sa ating sarili. Dito, basahin to, ituloy pa rin ho natin upang maintindihan natin. And dito sabi niya, are you the Messiah we have been expecting or should keep looking for someone else? Manintong kay pangaliwa. John's two disciples found Jesus and said to him, John the Baptist sent us to us. Ako'y pinadala ni John the Baptist rito. Are you the Messiah we've been expecting or should we keep looking for someone else? At the very time Jesus cured many people of the disease and illness and evil spirit, and he restored sight for the many who were blind. Then he told to John's disciples, go back to John and tell him what you have seen and heard. The blind see, the lame walk, those with leprosy are cured, the deaf and hear, the dead and are raised to life. And the good news is being, sabi nga is being preached to the poor. And he added, God blesses who do not fall away because of me. Anong sinabi? Mapalad ang taong hindi natisod o nahulog sa akin. Tayo ba'y tisod kay Kristo? Mapalad tayo. Amen. Amen. Pero dito, kung titingnan mo, basahin mo lang dyan, oo nga no. Ba't ganyan si John? Nakabilanggo lang ngayon na parang may duda na hindi si Kristo, hindi ang Messiah ang kanyang binaptize na sinabi, pero siya mismo ay pinagkal. At nakita pa natin dito, bakit si John ay nagmi-ministeryo pa rin dito? Si Andrew nga umalis sa kanya siya ay kanyang disipulo, pumunta kay Kristo, bumalik. Ito ay lumipat sa ating Panginoon. Kaya sinasabi, yung nagbabaptize doon, sabi niya, ay mas marami ang pumupunta sa kanya. Pero hindi uminto si John. Kung minsan mayroong pinagagawa sa atin ng Panginoon upang magpasakop sa ating Diyos, sa atin pagkatapos natin, pinipilit pa rin ang ating sarili. Kagaya ni John, pinipilit pa rin ang kanyang ministry. Andyan na ang ating Panginoon na kung saan, kung sumunod na lang sana siya sa ating Panginoon. At kasi ang expect niya rito, ang inihintay niya ay isang leader na kung saan, na doon sa prophesy, hindi niya naintindihan na ang kanyang pinakilala, isang leader na political leader. Natatandaan niyo yung triumphal entry, mga tao iniintay nila yung hari na ito ay magsasalba sa kapanaunan ng Roma. Ganon din ang kaisipan niya. Nagaya siya sa mga kaisipan ng tao na akala nila warpik ang darating. Hindi nila alam ang nakaprophesy yung magdadala ng kapayapaan na pinakamakapangyarihan. Akala nila yung pinakamakapangyarihan na inihintay nila, yung lahat ng mga Roma ay kanilang papatayin at bilang leader na ang ating Panginoong Yesus. Maling-mali ang kanilang kaisipan. Ang kaisipan nila, ang dala niya ay kapayapaan at puno ng malasakit at pag-ibig sa tao na kung saan na ito ay kailangan niyang makasama sa buhay na walang hanggan. Dito, makita ho natin kung papaano itong si John ay nagtanong at nagpautos pa sa kanyang mga alagad. Tandaan ho natin, Jesus performed John's disciples about the fulfillment of what is the book of Isaiah, just stating to John that he was the Messiah, the prophets have spoken.
Kaya, sinaysay niya uli. Isaiah 61 verse 1. The Spirit of Sovereign God, Lord, is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim freedom from the captives, and release from the darkness for the prisoners, sabi nga. At dito pa, sa Isaiah 35:3-6, strengthen the feeble hands, steady the knees to the give way, says those with fearful hearts, be strong, do not fear, your God will come. He will come with vengeance, with divine tribulation. He will come to save you. Then will eyes your blind be open, and the ears of the deaf unstuffed. Then will the lame live like a deer, and the mute tongue shout for joy. Water will gasp for it in the wilderness, and stream in the desert. So, sinaysay niya ito at ibinalik kay John ang Word of God. Amen? So, alam niyo ho ba kapag kayo ay pinanghihinahan ng loob, balik tayo sa salita ng Diyos. Si John, nakalimutan niyang bumalik sa salita ng Diyos. John the Baptist. Kaya sabi sa Luke chapter 4, verse 16 and 21, he went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day, he went into the synagogue as was his customs. He stood up and to read, and the scroll of prophet Isaiah was handed to him, and unrolling it, he found place where it is written, the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Ang sabi ho rito. And He sent me to proclaim freedom from the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Then He rolled up the scroll, gave it back, attended, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on Him. He began by saying to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Kinuha niya yung scroll, pagkatapos binasa. At pagkatapos, pinroklaman niya sa mga tao pagkatapos niya binasa. Ngayong araw na ito, ang lahat ng propesya ay naganap na. So, para paniwalaan lang ang ating Panginoon. Amen! Kaya kung minsan, tayo rin ho ay nakakalimot. Kapag tayo nakakalimot sa mga biyaya o bagay o pangako ng ating Panginoon, tandaan natin kapatid, bumalik tayo sa salita ng Diyos. Amen! Kailangan po na tayo ay makabalik. There is a time when we have doubts about what God has been doing in our lives. Jesus told John through his disciples to go back to the Word. Sige, bumalik kayo kay John, sabi niya. Etong sabihin nyo, saysayin nyo ito, ang propesya ni Isaiah. And then, sabi nga dito, if you're in doubt, go back to the Word. Amen! Parang ayaw nyo nang bumalik sa salita ng Diyos. Walang nag-amen. Gusto nyo ata bumalik kayo sa mga dyaryo. Go back to the Word. Bakit kailangan tayong bumalik sa salita? Sapagkat mismo ang ating Panginoon, mula sa salita, siya ang Diyos at nagkataoang tao. E di bumalik ka kay Kristo. Amen. Hindi alam ni John na repent, bumalik kayo sa Diyos. Ito naman salita, nakalimutan niya. Tayo rin, kung gusto mong bumalik sa Diyos, saysayin mo ang salita, bumalik ka sa salita ng Diyos upang makabalik ka sa Panginoon. At sa ganoon, lagi kang repentance. Amen. Lagi kang may pagsisisi. Kapag hindi ka bumalik sa salita ng Diyos, walang magtutuwid sa iyo, kapatid. Sapagkat ang banal na Espiritu mismo, siya ang mag-guide sa iyo dito upang ibalik ka mismo sa Diyos. Amen. Huwag ho natin kalimutan ito. Napaka-importante. Kaya hanggang ngayon, di tayo makapag-share. Kulang tayo sa salita. Kulang tayo ng kaalaman. Pero kung mayroon kang kaalaman na ito ay nabubuhay sa iyong pansarili, na kung saan na ito ay dala-dala mo at ang kasama mo ay banal na Espiritu, napakatapang mo. Sigurado. Pero ibang tapang ni John. Amen. So dito, makikita po natin, tandahan natin, kapag tayo nang hina, alalahanin natin ang salita. Sabihin mo, kapag ikaw ay
may pangangailangan, sabihin mo, my God is supplies our need according to His riches and glory. Amen. Kung may karamdaman ka, my God is a great healer. Amen. Balik ka sa salita kapag nanghihina ka, kapatid. Or isipin mo sa iyong problema na wala nang kalutasan, sasabihin mo, nothing is impossible to God. Amen. Everything is possible. Balikan mo upang sa ganon mahalala mo kung sino ang ating Panginoon at Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. John 8:31-32, the Jew who had believed in Jesus said, if you hold my teaching, you are my really disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free. Tandahan po natin, maging sa mga udyo, sa atin man, if you hold my teaching, mang-awakan tayo sa turo ng ating Panginoon. Paano tayo tinuruan ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang dila, na ang dila niya ay ang salita ng Panginoon. Amen. Luke 8:15, and the seeds that fell on the good soils represent honest and good-hearted people who hear God's word, cling to it, and patiently produce a huge harvest. Kung tayo ay natanim sa matabang lupa, kailangan tayo ay magbunga ng sagana. Amen. Tandahan niyo, kapatid, ang salita na natanim sa batuan, konting problema, malalantayan, mawawala. Subalit, piliin mo na ikaw ay naitanim sa matabang lupa. Kahit anong mangyari, ikaw ay uusbong at mamumunga ng sagana. Amen! Huwag mo nating ayahan ng salita ay dumapo lang at pagkatapos mawala, naninakaw ng diablo. Yan no ay naasik lang sa daanan. Pero ang naasik sa atin, ito'y naasik sa matabang lupa, sa puso natin. Amen! Unfailing faith is holding on to God word even when you don't understand and what going on. Hindi mo man naiintindihan, iasa mo pa rin kay Kristo kahit na ito ay ikamatay mo. Amen. Amen. Sa ganoon, tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Kanya. And lastly, John the Baptist had unfailing faith in God because he was baptized in the womb by the Holy Spirit. Nung una pa, nasa sinapupunan pa si John, siya ay nabaptize ng Holy Spirit. Kailangan na mabaptize tayo ng banal na Espiritu. Luke chapter 1, verse 39 and 45. A few days later, Mary hurried to hill and country of Judea, to the town of 40, verse 40, where Zechariah lived. She entered the house of greeted Elizabeth, and the sounds of Mary greeting Elizabeth, child lived with her, and Elizabeth was filled in the Holy Spirit. Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary, God has blessed you above all women, and your child blessed. 43, why I am so honored that the mother of my Lord should visit me. 44, when I heard your greetings, the baby in the womb jumped for joy. You are blessed because you believe that the Lord will be what He said. Nakita ho ninyo, buntis noon si Maria at buntis ng 6 na taon si Elizabeth. Pero nung siya bisitahin, anong nangyari? Nabaptize ng banal na Espiritu si Elizabeth maging si John. So bata pa siya, nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, nabaptize siya. Na talagang ang katotohanan doon, ang daladala ni Maria, ang Messiah. Ang makapangyarihang nagkatawang tao na si Kristo na ating Panginoon. Amen. Lumundag ang bata nung marinig niya. So, tandahan mo natin ang mga bagay na kung saan na pwede nating magawa sa panahong ito na tayo ay pinananahan ng banal na Espiritu, gawin na natin. Huwag tayong mag-atubili o huwag tayong masyadong kampante sa ating buhay. Kundi gawin na natin ang dapat nating gawin. Ephesians 1:13, anong sabi? In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So tandahan mo natin, anong sinabi na? The gospel of your salvation. Nung tayo ay tumanggap kay Kristo, meron na tayong kaligtasan at tayo ngayon ay sinelyuan ng Espiritu, ng banal na Espiritu. Yung pagkaselyo natin, Spirit promise, yung pangako
na ang banal na Espiritu ang siyang seselyo sa atin, na kung saan, subalit, wag lang nating panatiliin na tayo'y ligtas, na selyo na tayo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, kundi magkaroon din tayo ng pagnanasa na maging filled ng banal na Espiritu. Iba yung sealed at saka yung filled. But in Acts 1:8, anong sinabi? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Nasain ninyo na kayo ay filled ng Holy Spirit. Kapag hindi tayo filled ng Holy Spirit, halimbawa ako isang sisidlan, hanggang dito lang yung laman ko ngayon ng kapangyarihan ng Diyos. Anong mangyayari? Yung bakante, anong mangyayari? Habang ikaw ay nasa labas, yung ipipild ka naman ng mundo. Pupunuin ka ng mundo. May espasyo. Pero kung ikaw ay filled ng Holy Spirit sa kabuuan ng iyong vessel, yung kabuuan ng iyong sisidlan, pwede pa bang pumunta sa iyo ang mga masasama o offer ng mundong ito? Hindi na. Bakit? Sapagkat ang lahat ay wala ng pagkalalagyan. Meron kang power, meron kang kapangyarihan na ang banal na Espiritu ay punong-puno sa buhay mo, kapatid. Amen. Papanatilihin ho natin yan. Kagaya ho ng mga battery na nadi-discharge ho tayo. Paglabas nyo lang dito, madi-discharge na kayo Sa kung ano-anong nasasagap ninyong balita. Nasasagap ninyong balita kay Gwaping na kung saan Pogo o ano. Katapos, nasasagap nyo pa yung mga balitang yung drug lifter na ibig sabihin, nadidrain ka. Pero, i-recharge mo yung sarili through prayer to the communion of God. Amen. Sa ganoon, ikaw ay mananatiling malakas at puno ng banal na Espiritu ng Diyos at kaya mong mapagtagumpayan ang lahat ng yan. At hindi lamang yan, alerto ang ating kaisipan upang sa ganon, ang salita ng Diyos ay hindi mawalay sa bawat isa sa atin. Kasi kapag nawalay, baka magkaroon din tayo ng duda kagaya ni John. Tandahan po natin. Kung titingnan natin, babasahin po natin, walang pinakadakila, sabi nga dito, in Acts chapter 4:31, after they prayed, the place they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke to the word of God boldly. Amen. Kaya kung kayo ay punong-puno ng pananalangin, punong-puno ng paghingi ng gabay ng banal na Espiritu, kahit sino, kahit mayor, kahit sino pa yan, kapag siya ay nakakagawa ng mali sa inyong harapan, pwede niyong i-rebuke at pwede niyong masabi, hindi kayo magtitimpi. Amen. Kahit na barangay captain pa yan, pwede niyong sabihin ang kanyang katiwalian. Bakit? Ang Espiritu ng Diyos na sumasa inyo, Espiritu ng katuwiran, ang banal na Espiritu, Espiritu ng kabanalan ay sumasa atin at ito'y nagdadala ng lakas ng loob sa bawat isa sa atin kahit pa anong mangyari sa atin. Amen! Your faith will not fail if you are filled with the Holy Spirit. Tandahan po natin, hindi magpi-fail ang ating pananampalataya kapag filled tayo ng Holy Spirit. Yes, the unfailing faith of John the Baptist had an unfailing faith in God because he became the forerunner who prepared the way of the Lord. He steadfastly adhered to God's word about Jesus. And he was baptized in the womb by the Holy Spirit. And in Matthew 11:11, truly I tell you, among those born of woman, tingnan niyo po ito, napakahalaga ito. There is not risen anyone greater than John the Baptist. Sinabi ho rito, walang sino mang isinilang ng babae sa mundong ito na pinakadakila maliban lang si John the Baptist. Pero tandahan natin, sabi niya, yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. Sino tinutukoy dito? Ang tinutukoy dito, ang sino man hindi nag-fail sa kanyang pananampalataya at paniniwala at pagsunod kay Kristo, mas higit siyang dakila
kay John the Baptist. Amen. Sinabi ng Biblia, walang pinakadakila na isinilang ng babae dito sa mundong ito. Buong mundo, maging kay Abraham, maging kay Noah, kundi si John the Baptist. Pero bakit sinabi ng Panginoon? Dito sa kahuli-huli ang sabi, ito ang dapat nating dalhin sa ating puso. Yet whoever lives in the kingdom of heaven is greater than he, is greater than John the Baptist. Kapatid, maging ikaw yan, ako, tayong lahat, kung tayo ay mayroong pagsunod sa inihingi ng ating dakilang Panginoong Yesus. Amen. Kaya huwag tayong magpabaya kung gusto mong maranasan ito, sapagkat ito ang hinihingi ng ating Panginoon. This is a remarkable statement for Jesus about John, that he was the greatest among those born of women. And he was stating that John was the most outstanding among the prophets. John was the greatest even though he did not perform miracles. What made him the greatest was because his message was different from the prophets of the Old Testament. All the prophets, all prophecies about Jesus, but John introduced Jesus in the world as the Lamb of God. The chance, sabi nga dito, it even had the chance, sabi, to baptize the Son of God. Yet, even this person in the kingdom greater than John. Meaning, if we ourselves, like a child, we are greater than John, submitting to God's words in what means to humble ourselves. John introduced Jesus to the world, but why didn't he follow Jesus? Ito ang malaking tanong. Inintroduce niya si Kristo, kilala niya si Kristo. Pero hindi niya ito sinundan, hindi niya inobey. Kaya ang sabi ng Panginoon, bago siya pugutan ng ulo, sabihin niyo kay John, saysayin niyo ito. Bumalik siya sa salita at lubusan niyang nakilala si Kristo. Amen. Kaya kapatid, bumalik tayo sa salita ng Diyos. Upang sa ganoon, tayo ay hindi panginahan ng loob kagaya ni John the Baptist. At magiging igit tayong dakila kay John the Baptist kung ang iyong pakikiisa kay Kristo ngayon ay mayroong totoong pagsunod sa lahat ng ninanais niya sa buhay. Gawin mo lang, igit kang dakila kay John the Baptist. Amen. Unfailing faith is to submit to God by obeying His word. Tandahan po natin. Yan ang ating conclusion. At tayo po ngayon ay tatanggap ng banal na hapunan.